Father Benedict, mga tugang ko sa pagkapadi, binabati ko ang ating kagalang-galang na Mayor Philip Salvador, Sr., sirima ng Sangguniang Bayan ng Sangguniang Bayan members, ang chair niya to, PPC Mrs. Emma Villarasa, sirima ng former Mayor Lourdes Senyar, sa indong gabos, Diyos maray na hapon po mga tugang. No? So dakulang ondra para sa sako, siriman, sarong pribilehyo, na pamayuhon ko ang selebrasyon kang pagrededikar kang sa tong simbahan, especialmente kang sa tong altar. May nagpapahinga na doon yung aso ni Father. No? Mga tugang, nang magdaglaog ako sa puwerta kang sa tong simbahan, nahiling ko, siyempre, ang magandang ceiling na arog kang ceiling ng St. Mary Majors, one of the three major basilicas in Rome. Nag-aral man ako sa Roma, kada halos twice a month, I go to that basilica for confession and to admire the beautiful ceiling. Na dahi ko man ini-imagine na digdi sa Magaraw, makakaigwa kitang Santa Maria Maggiore, no? Pagi sa itong magayong na ceiling. Pero dahil lang yan, siyempre, ang buong simbahan niya to, especialmente ang sa itong flooring na ibang kakaiba. No? Kaya masasabi na ito ngunyan mga tugang, paagi sa magayon, magandang simbahan na ini, fruit of so many efforts, generosity, kindness, and faith, kang mga parokyano, kang Magaraw, masasabi natin na duwa na ngayon, bagay ang maiisip kang tao kapag sinasabi bayan ng Magaraw. Ang enot, siyempre, bayan ng hilot. Bayan ng hilot. And I can say that because 3 days ago, Father Jerome, my secretary, dahil I was experiencing pain in my legs and in my neck, sinundo yung maghihilot. Abay, gumaling ako ng husto. Bumata pa ako. You know. Kaya sabi ko, totoo pala yun. Talagang pagdating sa hilot, no, punta ka sa Magaraw. Hindi yung hilot ng mga anak, iba yun eh. Ang ikalawa, ngunyan, ang sa tong simbahan. Kaya ka mga tugang, it is very fitting na ang sa tong pagrededikar kang simbahan, ginigibo niya to, sa background kang nadagog niya to sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Arabin do mga tugang, si San Mateo tinatawag na Ebanghelyo kang disipulo, the Gospel of Discipleship. Dahil sa Ebanghelyo ni San Mateo, mahilig na to si Kristo, nag-aapod kang mga tagasunod sa iya para gibuhon niyang bagong banwaan kang Diyos, the new people of God, the new church. Siriman ang sentro kang simbahang ini, si Kristo. Kaya, sa confession ni St. Peter, na si Jesus ang aki kang Diyos, siriman sa tataramon ni Jesus, na nagtao kang inspirasyon, na masimbagyan ni San Pedro, masabi ni San Pedro, yan ay halis sa Ama. Pinapailing ng simbahan kang kagurangnan, sa manlain-lain na kadikluman problema, sa manlain-lain na atake kan mga diablo, day ni magigiba, masisira, kundi magiging matatag, dahil ang iyang pundasyon walang iba kung hindi si Jesucristo, ang aki kang Diyos. He is the cornerstone of every church. Kaya nga mga tugang, kapag kita nagseselebrar kang banal na misa o mga sakramento, kapag nadadagog niya ito ang tataramon kang Diyos,
O kapag mayroon kita mga selebrasyon, katulad na ginigibo niya ito ngunyan, si Kristo, igwa siya digdi, present. Dahil sinabi niya, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in their midst. Ngunyan mga tugang, okasyon din ini, para girumduman niya to, ano ba ang pagiging simbahan? Because the church, dahil lang ito ang building o edifice, kundi kita. The church is people. The church is a community of disciples. Kita sa rumbanwan na nagtutubod kay Kristo, sumusunod kay Kristo. Siriman itinaw sa to ang mga katugdan para ipahiling niya to, isalamin niya to, na kita ang veramenting banwaan o simbahan ni Kristo. And what are these? Enot, ang tinatawag kang kerigma o preaching, pagharubay kang ebanghelyo. Yan ang enot na katukduan kang simbahan, kang parokya. Ipagrokyaw ang marhay na bareta. Sosog sa mandato ni Kristo, lakaw kamo. Lakaw kamo. Siriman iharubay din do ang marhay na bareta. Ikaduha, yung tinatawag na koinonia, which is community building, community strengthening and nourishing. Kita banwaan, kada pamilya, domestic church, may igwa kita mga BECs, may igwa kita mga kapilya. Ang gabos yan, mga katugang pagtiripon kang mga nagtutubod kay Kristo. Entonces, katugdan kang simbahan, napakasugin, palakasin, strengthened, igiya ang mga banwaang ini. And that is the community building, nourishing role of the church or koinonia. Ang ikatulo, ang simbahang naglilingkod or diakonia. Ang buhay na simbahan, mga tugang, dahil lang nagdadagog sa tataramong kang Diyos o dahil lang nire-resibir ang mga sakramento, kung hindi ang banwaan ni Kristo, naglilingkod sa banwaan, especialmente sa mga pobre. Maliwanag mga tugang sa Biblia, sinasabi, God inclines Himself to the poor. Kinikiling ng Diyos ang kanyang sarili sa mga pobre. Entonces, importanteng katugdan ng sa tong simbahan, sa tong parokya, mahihiling bilang simbahang naglilingkod sa mga tao, especialmente sa mga pobre. At ang ikaapat na katugdan, mga tugang kag simbahan, na siyang nagbibigay patotoo, authenticity. Nakita ang veramenting banwaan ni Kristo, walang iba kundi ang pagselebrar niya to kang banal na Eucharistia sa banal na altar kan Diyos. Sinasabi, Ecclesia de Eucharistia, the church from the Eucharist. It is the Eucharist that makes us a church. Kada bes na inaako niya to, ang hawak kasindugo ni Kristo, kita nagiging buhay na banwaan kang Diyos. Kita nagiging mga buhay na disipulo ni Kristo. Siring man, ipinapahiling niya to ang satum pledges, promeso, na después ng selebrasyon, daradara niya to ang Espiritu ni Kristo wherever we are, wherever we go. Kaya nga importante mga tugang ang banal na Eucharistia para sa satong banwaan, para sa satong parokya. So ini ang apat na katugdan kang simbahan na pinakukusog, binibigyan kakusugan kang Espiritu Santo. Kaya ang nagigiya sa simbahan ngunyan,
ay ang Espiritu Santo. Sabi ng Vatican II, the Holy Spirit acts continuously in the Church. Kapil naman yan, o BEC, o domestic church, katedral o basilika, no? Lahat siyang simbahan, animated, binubuhay, ginigiya kang Espiritu Santo. Kaya katugdan din niya to mga tugang bilang mga disipulo ni Kristo na magkaigwa kang mararom na debosyon sa Espiritu Santo parang sa tung banwaan at sa tung simbahan maging buhay na hawak ni Kristo, the living body of Christ. Magtatapos ako ngunyan paman sa pasasalamat sa mga taong nagtabang kay Father para magibo, ma-renovate ang simbahang ini. For the past 6 years, continuing the work of Monsignor Bentiempro, our very resourceful and masipag and hardworking na Paris Priest, Father Benedict, aram ko yan, pag binibisita ko siya, nahiling ko ang kanyang preoccupation, iniisip niya kung paano niya mapagpagibong magayon ang satong simbahan. Father, congratulations. Uro pa kanya natin si Father. Ha? Father also. Ha? And especially, sabi ko na nga, dahil naman niyang kaya ni Father mag-isa. You are there to help him. Ini ang indong legacy para sa mga darating na henerasyon. But most especially, ang legacy iiwan niya to dahil lang ang building, ang edifice na ini, kundi ang satong pamumuhay bilang buhay na banwaan ni Kristo. Amen?